Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid sa pananampalataya, ang nakatawag pansin sa akin ang tanong ito, sapagkat ang tanong na ito, mga kapatid, ay napapanahon at hindi makakailan na laganap ito ngayon sa panahong ito, mga kapatid. Now, ang tanong ay mula sa isang kapatid na masugid din na taga-subaybay ng ating programa, Itanong Mo sa Scholar, at ang kanyang sinabi ay, ano po ba ang hatol, ang tunay na hatol sa entourage sa kasal, prenuptials, meaning yung hindi pa sila kasal at meron silang prenuptial video o ano, at itong paglalagay ng mga flag, banderitas o ano bang mga kwan sa kasal, at yung paglalagay ng babae sa stage pagkatapos ng kasal. Napakagandang katanungan, kapatid sa pananampalataya. At isama na natin dyan ang music, ang kulintangan, pagsasayaw ng babae sa stage ng bride pagkatapos ng kasal. Nandun na yung paghati ng cake, pag-release ng kalapati, napakarami pang iba. Marcha, yun na yung entourage na tinatawag. Lahat ng ito, mga kapatid, ay kabilang sa mga tinatawag na takalid o panggagaya sa mga kufar. Wala tayong mababasa sa kitab at sa sunna na nagpapaintulot nito. Bakit tayo mag-istrikto dito, mga kapatid, sa Islam? Ustad, hindi ba nirespeto ng Islam ang kultura? Naam, sahih. Subalit kapag ang kultura ay bumabangga na siya sa sunna, ito, mga kapatid, ay karumal-dumal sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga nakapag-aral ng usulul fiqh at ng fiqh, alam ninyo kung ano ang klase ng language na aking sinasabi. Subalit yung hindi mutakhasis dito ay hindi nila ito maintindihan. Subalit yung mayroong takhasus, specialization sa bagay na ito, maunawaan nila ito, kapatid. Itong mga pagmamarcha, itong mga anong ito, kahit pa sa mga Moro noon, hindi ito nangyari. Walang nagsasabing, wata ni Sultan na kuwan, walang ganon. Oo, may pagbabasa ng tarsila o mga sarsila o anuman, pero yung mismong sa kasal, walang ganon, mga kapatid. Noon, walang ganon. Sa pagkakaalam ko, subalit, ganon pa man, hindi pa rin dalil yung mga ninuno natin. Ang dalil pa rin ay ang kitab at ang sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa ng mga sahaba, sapagkat ang tinatawag na wedding o kasal ay ibada, pagsamba ito. So nangangahulugan tawqifiyya ito, mga kapatid. Hindi pwedeng gagawa ka rito ng kahit ano-ano. Ang khitba o yung tinatawag na engagement ay kabilang din sa tinatawag na ibada tawqifiyya. Pagsamba din ito. May sinabi ang ating mga fuqaha, ang ating mga ulama, anong description ito, paano ito siya isasagawa. Ngayon ikaw ay gagawa ng bago. Dahil sa medyo uso na kasi ngayon, Ustad. Yan ang uso ngayon. Nambay uso sa guna. Ngayon, yan ang uso ngayon. Ang uso, Ustad, ngayon, yung engagement, pagtatabihin. Salangguni. Sabi ng Maguindanao, pagtatabihin sila, tapos ito na ngayon. Road to Jannah. La hawla wala quwwata illa billah. Parang magiging road papunta ng Jannah, samantalang in public, pinagtabi mo na ang hindi pa sila kasal, hindi pa sila halal sa isa't isa. Pagkatapos ay proud pa tayo na pinapakita sila sa public, kapatid sa Islam. Hindi pa sila halal sa isa't isa, hindi pa sila kasal. Ang masaklap pa nito, prenuptial pictures, photoshoots. Photoshots ba? Photoshots. Photoshoot. Paano ba? Photoshoot. Ayun na, may mga magagandang view, nakatrahe di Buddha na ang babae, kumbaga, nakakupya naman si lalaki. Lahat ng ito, mga kapatid, nagaya natin sa mga ada ng mga nasa ibang pananampalataya. Rampant ito sa Indonesia mismo. Doon ako nakapag-aral sa Jamiatul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah, branch doon sa Jakarta. At yung nasa paligid namin, yun ang rampant doon, mga kapatid, na ginagawa ng mga Indonesians, dahil sa kanila na ring kulturang panggagaya sa mga hindi Muslim. Kasi sino bang nagpauna nitong mga prenuptials o mga ano nito? Walang iba kundi ang mga hindi Muslim.
nagkakapera ang mga wedding organizers dito, mga kapatid. Ha? Samantala, ang sunnah, natatabunan na nitong bid'ah. Tandaan ninyo, sa anumang lugar o kahit anumang panahon na nandoon ang taklid o panggagaya sa mga hindi Muslim at pagbuhay sa bid'ah, pag-iral ng bid'ah, mamamatay ang sunnah doon. Subalit, kung sa bawat henerasyon at bawat min hinin ila akhir, meaning sa isang panahon at hanggang sa bawat panahon ay binubuhay natin ang sunnah, mamamatay at matatapakan naman ang bid'ah na tinatawag, kapatid sa Islam. Kanya, yun ang dapat nating inaatupag ang mga generation na mga darating. Kasama na dyan yung paglalagay ng mga flag sa kasal. Flag na panglalaki dito, ang pangbabae dito, ito ang kwan. Kasi palatandaan daw. Nakuha natin to sa mga ninuno na mayroon silang i'tikad o may paniniwala sila. May sinasampalatayanan sila doon. Na hindi talaga pwedeng dumaan dito ang mga kalalakihan o hindi dito ang mga kababayan kung hindi sa flag na ito kasi magkakaroon ng malas sa kasal na tinatawag, sukob sa kasal na tinatawag. Tingnan ninyo, ang bida na yun, bunga siya patungo sa khurafat o superstitious belief. Tapos tayo magsasabi, okay lang yun kasi al-adatu muhakkama, sahih, sa syariat, tama yun. Ang ada ay ang kultura na tinatawag mo, tabara, meaning ito'y kinikilala ng Islam, ng Sharia natin. Pero, kung babangga siya sa mga tinatawag na mga awlawiyat o yung tinatawag na priority na o prioridad na mga isinaalang-alang na mga alituntunin sa ating Sharia, hindi maaaring tawagin itong kabilang mga kapatid sa Islam sa kultura na muhakkama o mu'tabara sa ating din. Kaya, pangilaga natin ito mga kapatid sapagkat pagtutulak ito sa atin sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ano bang gusto natin? Ang kapuutan tayo ni Allah sa ating kasal? O tayo ay kanyang kalugdan? Nasa sa inyo na ang pasya ngayon. Kung gusto niyo yung kalugdan o gusto niyo yung kapuutan ni Allah ta'ala. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.